Mga kapamilya niya na mga nagbagang balita sa News Patrol karong adlaw Martes. Mga taxi driver nagsinumbagay sa tunga sa dalan, nakuhaan sa patroller. Ihap sa mga nagkadengge sa Davao City, subling mitaas, human ang sagunsong pag-ulan. Ulahing State of City address ni Mayor Sara Duterte, himuon unya. Ug Kalayaan Jobs Fair sa Dole, kasado na. Mga kapamilya niya na mga detalye sa itong mga balita sa News Patrol. Nakuhaan sa usa ka patroller ang pagsinumbagay sa duha ka mga taxi driver tungod lang sa pag-inilugay og mga pasahero. Ani ang report ni Vina Araneta. Sa video nga gipost sa patroller nga si Reed Bacongco, makita nga nagka-traffic dapit sa Bangkerohan Underpass. Tungod sa duha ka taxi nga nagbabag sa dalan. Naglalis ang duha ka driver sa madayawog SNN taxi. Taod-taod, makitang gitadyakan o gisumbag sa driver sa SNN taxi, ang driver sa Madayaw nga si Raymar Cabuyaw. Sumala sa management sa Madayaw taxi, nag-inilugay sa pasahero ang duha ka driver. Mifal na og reklamo si Cabuyaw batok sa driver sa SNN. Hunong niya, nakita nila ang katong SNN. Ya, pag sakay daw sa kuan, pasahero, tanan man dito man ni sakay sa SNN. Murag, pero nauna siya si Raymar Cabuyaw sa driver sa LWG 239. Sir, nagpa-medical. Kalma lang po permente. Dili mag-init ang ulo kay init naman ang dalan. Dili lang sabayan para dili masunog. Ang insidente nahimong sumbanan sa ubang driver nga ipabili ng kalmanteng pagmaneho aron malikayan ang away tali sa kaubang mga driver. Sa text message nga gipadala sa management sa SNN, ilan ang gisuspindi ang driver o ginaimbestigahan ang insidente. Nagpahimang noong ubang mga taxi driver sa ilang mga kaubang driver nga mahimong kalmado sa tanang panahon aron dili makasakit. Dili dapat init ulo. Kung mag-drive ka init mo ulo, na kay problema sa iyo balay, ayaw dadadiri sa pag-drive. Ibili ra na. Vina Araneta, ABS-CBN News. Human sa sagunsong pag-ulan sa syudad na bantayan ng pagsaka sa ihap sa mga nagka-dengue. Busa pinaspasay ang City Health Office sa ilang kampanya kontra sa dengue. Ano ang report ni Roderick Salas? Wala na'y kumpiyansa ang mga residente sa Purok 2, Barangay Langob, Davao City. Kay dulan 20 na ka mga bata ang gipangkalintura. Din 15 niini, positibo sa dengue. Nag-ihay pagdala og balde ang mga residente alang sa suking procedure nga usa ka epektibong pangontra patok sa makamatay nga lamok. Usa sa nagdala og balde hasta kortina og moskitero si Gloria Curing kinsa nabala ka pag-ayo sa pagdaghan sa mga nagkadengge sa ilang lugar. Hadlok jud kayo diri nga lugar murag 15 naman yata ka mga pasyente nga na-admit sa PMC. Samtang ang inahan nga si Edeline Torion nag-uusab kay ang iyang 8 anyos nga anak ug usa ka pag-umangkon niini duha ka adlaw nang gikalintura. Gipainom na lang una niya og paracetamol syrup o gipabukalang tawa-tawa aron dili maubos ang platelet. 2 days pa niya ako nga nagkalintura. Ginaobserbahan pa na ako within 1 week. Nagduda si Barangay Kagawad Venus Pahinting nga gikan sa stagnant water sa ilang lugar ang mga lamok nga naay dengue. Sa 15 ka mga kumpirmado sa Aedes aegypti, 5 niini mga hamtong, samtang napulo mga bata nga nag-edad og 4 hangtod sa 9 anyos. Manghangyo gid mi nga ang amo agyong gusto nga tibuok Barangay Langob among papagingan. Kay halos manggod nag-spread out na ba, nagkatag na ang mga positive sa dengue na Purok 1, na tanay sa phase 3. 400 katao. Pero, dismayado ang mga membro sa Davao City Health Office kay gamay lang sa mga residente ang nisalmot sa suking procedure. Kung magtinabangay, kitang katauhan dire sa Langob, wala nagidinggi na pong balik. Hingan na nako sila, Operation Linis is the best para mawala ang dengue. Sa tibok Davao City, niabot na sa 4,266 ang nagpositibo sa dengue. Gikan Enero hangtod Mayo, 29 niini ang namatay. Busa pahimangno sa CHO nga magtinabangay ang mga residente sa pagpanghinlo aron malikayan ang pagkuyanap sa maong sakit. Roderick Salas, ABS-CBN News. Giplano sa LTFRB nga bawalan na ang tricycad ug mga closed cab nga tricycle nga masakyan pa og mga estudyante padulong sa ilang eskwelahan aron malayo sila sa disgrasya. Pero
supak ang ubang Davaoenyong driver. Gawa sa public utility vehicles, ang mga tricycle o tricycad mo isagad ginasakyan sa mga estudyante paingon sa ilang eskwelahan. Pero dili mo sugot ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga himuon kining school service. Nakita sa LTFRB nga delikado kini sa mga estudyante, labi na kung overloaded. Pag makita nimo wala na siya yung franchise as school transport service niya, wala features, wala security features. Kung magawas ang ulo sa bata o ang siko, kunya mag-overloading pa niya, wala pa sa iyang rota. So, LTFRB can request LGUs. Dinhi sa San Roque Elementary School sa Obrero, makita nga ang mga tricycad o tricycle driver na lang ang naghatod og sundo sa mga pupil. Wala na kaubang ginikanan. Bisan pa man, dili nila magarantiya nga mosulod gayod ang estudyante. Sama nining usa ka pupil nga giuli og balik sa ilang balay kay dili mo eskwela. Pero subak ang mga driver kung dili na sila tugtan nga himuong school service ang ilang tricycad o tricycle. Dili kay ug mao ra man po nimong gisaligan mga estudyante pod. Ug wala na nila, wala na mo ni pang pasahero. Di yung masugot kay para na ako pamilyado ko. Ako'y anak tulo ka buok. Matod sa LTFRB, bus, jeep, van ug multicabra ang pwedeng himuong school service. Dinhi sa Davao Region, 13 ka buok ang school bus ug kapin 300 ang school van, jeep ug multicab nga kanunay gina-inspeksyon kung anaa ba kini sa maayong kondisyon. Gawas ni ana, ginasiguro sab sa LTFRB nga dunay black and yellow chevron ug marka nga school transport service ang sakyanan. Dunay portable nga fire extinguisher sama sa school van ni Roel Llanos. Dili ka high speed ba? Yung normal lang speed mo sa pag-drop kay bago sila manahog. Full stop ka muna. Ikaw man magbaba kay ablihan mo nung putahan. Gisugyot sab sa LTFRB nga magdala og stop and go signage ang mga driver o konduktor sa school service aron magiyaan ang mga sakyanan sa pagtabok sa mga estudyante. Mas focus media kay ang pasahero lagi dia mga bata na estudyante na gipabayaan sa gihatag sa mga parents dito sa operator o sa driver ang ilang anak na magsakay niya na. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Gatusan ka mga bata sa SOS ang miapil sa first SOS Summer Rugby Football Clinic and Tournament sa SOS Football Field sa JP Laurel Avenue, Davao City. Ang dulang rugby mausay pinakauna din sa Davao City nagikalingawan sa mga bata noon dungan sa pagsaulog sa 26th SOS International Day. Ang mga player gipangtudloan sa mga coaching staff sa Vismin o Philippine Rugby Team sa mga paagi sa pagdula sa rugby. Nagtuo si Noel Tanukan, Fund Development Coordinator nga musikat pa dinhi sa Davao City ang rugby kay dili kini patas anay, padagkuay og lawas, apan paabti kay sab. Ang rugby karon is rising to popularity na pud siya. So makita nato dako ang potential sa itong mga kabataan. Labaw na nga ang sa rugby dili patangkaray, dili padagkuay og lawas, pero more on skills nga kabalo ka mo lihay sa imong sarili para dili ka matouch. Itong ating first SOS Summer Rugby Football Festival or event, ito ay para i-commemorate namin yung aming SOS International Day. Ang buong SOS sa buong mundo na katulad ng may ganitong programa ay nagko-commemorate ngayong June, specifically sa June 23. So this is just part of the series of events para maalala namin ang pagka-found ng SOS sa buong mundo. Napulo ka mga inmates sulod sa Davao City Jail ang gikasal sa prisuhan sa ilang mga gawas nung kapuyo. Mipaso paingon sa altar sulod sa Davao City Jail ang napulo ka mga parisan kagahapon isip dalit sa Bureau of Jail Management and Penology sa mga lalaking piniriso nga gusto mahimong legal ang panag-uban sa ilang kapares nga naagawa sa detention facility. Pero dili lang ang kasal ang gitubag sa BJMP. Kay plano pa nilang regaluhan og honeymoon ang mga bagong kinasal sa conjugal rooms sa compound sa City Jail. Gawas ni ana, gitubag pa sa lokal nga gobyerno ang reception sa kinasal. Matod sa BJMP, posibleng duna pay laing batch sa kasalan, sanglit daghan ang interesado niini. Sobra kay ko kalipay nga ako nang ihatod ang akong asawa diya sa altar. Dako kay kalipay uban sa akong pamilya nga naghatag support. Wala na mo gi-expect ang among mga pangandoy
nga diri ihatag dai sa mo sa Ginoo diri niya for the first time diri mamugna sa Davao City Jail ang kasalang bayan. So yun yung nakita namin na i-prioritize yung need na yun, na marami dyan may anak na actually. So makikinabang din pati yung mga bata. Mga kapamilya, tangi sa pagbalik sa News Patrol. Mga bagong pasilidad sa Police Regional Office 11 giinugurahan o Kalayaan Jobs Fair sa Dole 11 kasado na. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol sa mayong buntag, Mindanao.